Simpleng kaganapan namin habang wala nga po si paring M. Eto nga po palang si Musuko ay mas nauuna pang nagigising sa amin kada umaga. Iyan na nga ni talaga nagserbing alarm clock na mo kada ramram. Etong batang ito nga ay mas nauuna pang gumigising kaysa sa mga manok. At pag nagising na itong batang ito ay paniguradong nabubulabog nga po ang lahat at kailangan gumising na. Pero pati si Musumi ay nakukulangan na rin sa tulog dahil nagigising na siya pagising na rin nga po ang kapatid niya. Sana nasanay na nga si Musuming gumising na maaga dahil magpapasukan na rin sa Lunes. Dito pala ay iniwan ko na ang magkapatid kasama naman nila si mama at kailangan ko nang gumising at tumayo nga po dahil magbubukas na rin ako ng tindahan. Maliwanag na at alas 6 na kaya kailangan ko nang magmadali. Wala si paring M kaya ito ang nagiging routine ko kada umaga. Eto nga talaga ay gawain dapat ni paring M. Magbukas at magsara ng tindahan. Pero dahil udaiya ako talaga amigibo. Habang wala pang customer magtagalinig-linig na muna nga ni. Kahit naglilinis ay sobrang bilis lang din ng alikabok dito nga sa may tindahan. Diri pa kaya ayos sa ding tinampo kaya pag mainit malang talbo, pag mauran malaman na lamon. Pagkatapos ko rin nga palang maglinis ay pinanguha ko na yung mga hinog na mangga. Sa sobrang daming ang mangga ay nagsisipaghulugan na to dahil hinog na. Kinuha ko na nga ito dahil mga hinog na dahil ito rin ang gusto ni mama. Natural, nagugurang na ng ipon. Maya-maya ay tumambay na rin nga po pala dito sila Musumi kasama nga po si mama at si Musuko. Umiiyak na daw ang bata at gusto na nga maglakad-lakad sa labas. Mayat maya ay may paisa-isa na rin nga pong nagsisipagbilihan. At yung tatlo ay malayo na rin yung napuntahan at nakikipagmaritesan. Ay taka, amay man kito pakikichismisan, charis. Pabalik-balik nga lang sila sa paglalakad-lakad. Hello Musuko! At eto naman nga po si Musumi. At pagkatapos din nga po pala ay bumili na rin lang ako ng lutong pagkain na agahan namin. Nag-anap sa ibos, mo paborito ka ding usad. Kapara pakipesta kaya ko panahon kaya kapaborito na ni Musumi nguwan ka ibos. Pakabili rin namin ay uuwi na po kami. Dito ay nakaligo na po si Musuko ang batang makulit. At ng araw ding ito ay may dumating din sa amin na deliver na kaunting mga order. Pag may deliver na ganito, ito ang araw na nakakapagod dahil sa pagdi-display. Sa ngayon, kasama ko nga sa tindahan yung pamangkin ni paring M na pinsan nila Musumi. Nakakapagod na rin nga po. Gawaing bahay, tindahan at sa mga bata. Pero salamat pa rin dahil ngayon ay may katuwang naman po ako. At laking tulong dahil si Musumi ay napapag-utusan ko at nakakagawa sa ibang mga gawaing bahay. Dito naman ay biglang nasira yung bike ni Musumi. Gusto niyang mag-bike-bike kaya pinapaayos niya sa akin. Hindi ko nga maayos-ayos kaya napapaisip ako bakit wala dito si paring M. Mahirap pala pag wala siya dahil may mga kaya siya na hindi ko kaya. Buti nga pumunta dito si father-in-law. Kaya si Papa na lang yung nag-ayos ng bike ni Musumi. Maray sana naayos na. Fast forward, eto naman nung hapon na. Buti behave lang ang batang ito habang may bumibili nga po. Very good na igin. Kaya sabi ko kanya maghilo muna iya kaninyo. Maya-maya ay binaba ko na nga si Musuko at binigay ko kay mama dahil may mga bumibili na. Paghapon na rin kasi dito na rin yung may mga bumibili nga sa amin. O diba kagwapo ka ding customer ko? Thanks God pa rin kasi kahit papano ay may mga customer pa rin nga pong bumabalik sa amin at may mga bumibili. So iba kaya diri na nagbabakal, diri pa nagpapabayad. Pag may mga araw na nakakapagod, yun naman nga po yung masayang nakakapagod. Ngayon nga kasi ay sobrang tumal nga ng bentahan. Pero ganun pa man nakakasurvive kaya thank you Lord.